everyone! It's me, Angel again. Welcome back sa aking YouTube channel. So, ang ating video for today ay para po sa ating mga SSS members and pensioners. Kung pwede nga bang ilagay nyo sa dependents nyo or beneficiary nyo ang inyong mga apo. Yes, yan ang comment galing kay Sir Aniceto Salve. So, sabi niya, Ma'am, ask ko lang po, yung mga apo ng SSS members, pwede po ba sila magiging beneficiaries dahil wala na yung anak ko na below 21 years old? Alright, so bibigyan natin ng linaw na kasagutan to guys. Kapag ikaw po ay SSS pensioner, ang beneficiary mo po, ang primary beneficiary mo is your wife at below 21 years old. Kapag sir wala ka ng asawa, tapos wala ka na ring anak na below 21 years old, proceed po tayo sa secondary beneficiary. So, yung secondary beneficiary mo is your parents. So, let's say wala ka na rin pong parents ngayon. So, magpo-proceed na po tayo sa designated mo. Ibig sabihin po nitong designated guys, yung nilagay mong beneficiary sa SSS ha, sa iyong E1 or E4. Yan. So, pag nag-update ka ng beneficiary mo kay SSS, ang tawag na doon is E4. So, kung sino yung nakasulat mong beneficiary doon, yun po ang tinatawag nating designated. Ngayon, kung gusto mong ilagay, sir, yung mga apo mo as your beneficiary, dito sila pasok sa designated. Dahil hindi sila pwede sa primary, hindi pwede sa secondary. So, sa designated lang po sila pasok. Kaya kung gusto mo silang maging beneficiary mo, sir, you have to make sure na nag-update ka po ng iyong beneficiary sa SSS. Okay? So, pag nag-update ka, E4 form po yun, dapat nandun po yung pangalan ng mga apo mo. At once na meron ka ng A4 form, you have also to make sure na bibigyan mo po ng copy yung mga apo mo niyan. O kaya magtabi ka ng copy mo. Para just in case na mawala ka, hindi mahirapang mag-claim ng death claim yung designated beneficiary mo. Nagigets po? So ngayon naman, pag sinabi mong wala kang designated beneficiary sa SSS, doon na po papasok ang legal years. No? Ang challenge lang dito guys sa legal years na to, sobrang pahirapan na. Kasi parang ito na yung family tree. Kumbaga, i-investigate na yan ni SSS kung sino ba talaga ang karapat-dapat mong tagapagmana or makapag-claim ng iyong death claim sa SSS. So dito na po papasok yung provision natin sa Civil Code. Right po? So sa ating mga SSS members dyan guys, so ang dami ditong nagtatanong kung pwedeng gawing beneficiary yung apo nyo. So, yun lang guys, ilagay nyo sila sa inyong designated. Pero kapag po gusto nyong ibigay sa apo nyo, pero meron pa pala kayong secondary beneficiary, hindi po pwede yun. Ang uunahin ni SS dyan guys, secondary beneficiary. Sa parents mo, doon niya po yan ibibigay, hindi sa iyong designated. Kapag meron kang primary, sa primary po, sila ang pinakauna guys na titingnan ni SSS. Kapag may asawa at anak ka pang below 21 years old, sa kanila po yan mapunta, hindi doon sa designated mo or doon sa secondary mo. Primary lagi ang mangunguna. Okay po, sa ating mga SSS members dyan, sana ay napaliwanag ko po ng maayos. At bago po nating tapusin ang video na ito guys, meron lang akong product na gustong i-recommend sa inyo kapag kayo po ay naghahanap ngayon ng CCTV. So wag na kayo sa mamahaling CCTV guys. Ito napakamura lang pero napakaganda ng quality niya, pati na rin mga features. At ang kinagandahan pa dito, kahit let's say guys, nasa ibang bansa kayo at nandito yung CCTV nyo sa bahay nyo, pwede nyo po itong i-monitor as long as meron po kayong access dun sa app ng CCTV nyo. At pwede nyo rin of course kausapin yung tao nyo sa bahay guys through the CCTV. Ang link nito ay ilalagay ko po sa pinned comment nitong video. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.